Praise God. Purihin ng Diyos. Magandang hapon mga kapatid. At natutuwa tayo dahil kasama natin ngayon si Tita Lone. Ayan. Kasama na natin si Tita. Ayan. At hoping na si Tita ay matagal nating makakasama dahil na-miss natin, no? Matagal na nasa Australia si Tita, ilang buwan din. Hoping na matagal na namin kayo kasama, Tita. Hanggang sa katapusan na ng mundo. Ayan, at salamat dahil ang ulan po na gawa ng habagat ay hindi po nakapagbigil, no? Para tayo po ay pumarito sa De La Costa, sa Household of God. I-bless natin ang araw na to. Muli mga kapatid, tayo po ay manalangin sandali at dulog natin sa Diyos ang ating pong fellowship at ang pakikinig sa Kanyang salita. Makalangit na Ama, pagpalain niyo po ang inyong salita ngayong gabi. Salamat po dahil nandito kami ngayon at nagtipon-tipon po kami sa bahay-sambahang ito. Naniniwala kami, Ama, na ito'y bahay pero noong araw po ay ginagawa po ninyong simbahan ng isang bahay. Sapagkat ito po ang mga unang simbahan na ngayon po ay bumalik sa amin upang hindi namin makalimutan ang mga aral nyo, upang kami po ay matuto na sumunod sa inyo. Pagpalain nyo po ang tahanan ito, ang mga kapatid namin na nagsisika po na masunod ang kalooban nyo. Nawa po, sundin namin kayo dahil mayroon pong gantimpala, mayroon pong biyaya sa mga anak nyo na sumusunod sa kalooban nyo. Hindi lamang po sa mga bagay na pangmundo ang aming hinihiling, kundi kung papaano po namin mabibigyan kayo ng kaluguran. Ito, Ama, ang maging motto ng aming puso. Kung papaano namin kayo bibigyan ng karangalan dahil kayo ay Diyos, ang tunay na Diyos na tumawag sa amin upang ang mga naliligaw ay maliwanagan, upang kaming naligaw ay naliwanagan nyo at patuloy kaming lumakad sa liwanag na ito upang hindi kami mapahamak. Ganun din ang mga inaakay naming mga kaluluwa na sila din po ay hindi mapahamak. Nawa po, Ama, bigyan nyo kami ng kasigasigan na masunod namin ang kalooban nyo dahil ang kalooban nyo po ang higit na magbibigay ng mabuti sa amin, hindi ang aming mga sarili. Pagpalain niyo po ang gabing ito, ang hapong ito, samahan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, no? Ituloy po natin yung binabasa po natin sa Roma 4. So ito na po yung mga huling talata na babasahin ko bago po tayo umapak sa Roma 5. So ito po yung mababasa natin sa verse 17 ng ika-4 na kabanata ng Roma. So ang sabi po nito, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan niyang kanyang pinanampalatayanan, sa makatuwid bagay ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na. Tita, nakita niyo po yung nakasulat po sa mabuting balita. Sige po, Tita, basahin natin. Verse 17. Opo. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos sa kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Amen. So, ang ganda mga kapatid ng talatang to, no? Tita, ano yung kasunod ano po yung kasunod sa verse 18? Pakinggan po natin. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Amen. And then 19, Tita? Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. And then, Tita, basahin natin ang 21 to 22. Pakinggan niyo mga kapatid.
Lubos siyang naniniwala na tuparin ng Diyos ang ipinangako nito, kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Amen. Mga kapatid, maganda po ba yung narinig natin? Amen. Yan, no? So, mga kapatid, kung nakinig tayo ng keen, no? Na may keenness, tinalasa natin yung ating mga tenga sa pakikinig ng mga talatang binasa, may mapapansin po tayo na salita na mahalaga sa narinig natin, no? Ano po yun? Yung salitang mahalagang narinig natin. Ang sabi po ng Biblia, tingnan niyo po, ang sabi, hindi humina ang kanyang pananampalataya. Nakita niyo po, no? Tita, ano nakalagay tita sa verse 19? Tingnan niyo po. Verse 19, Opo. hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit ugod-ugod na Di siya. ba sabi mga kapatid, no? Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Mahalaga po bang pananampalataya, mga kapatid? Mahalaga. So, ito pong pinag-uusapan natin, mga kapatid, no? Ito'y si Abraham, no? Kasi po, maraming karakter sa Bible na mahalaga, na makilala natin. Siyempre po, ako number 1. Ang gusto ko talagang makilala personally kasi, siyempre po, ang Diyos ay nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, di ba? Siya ang superstar ng Bible. Amen po ba? Siya po. Pero yung ibang mga lesser stars, tulad ng mga tao na tinutukoy ng Bible, mahalaga din sila, tulad ni Abraham. Si Abraham po, alam niyo mga kapatid, eto nang tawagin ng Diyos, alam niyo po kung anong edad niya nung tawagin siya ng Diyos? Ang kanyang edad ay 75. Nakikinig po? No? 75 si Abraham nang tawagin ng Diyos. Nang una po, si Abraham hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Pero, nang mag-edad na siya ng 75, sino na po bang 75? Tita? Tita? Papalad kayo, no? Parang si Abraham. Di ba mga kapatid, kahit matanda na, ang Diyos, walang pinipiling edad. Tama po ba? Basta't nakita niya na itong taong to ay hinirang niya, mahal niya, tatawagin niya. Kaya si Abraham sa edad na 75, tinawag po ng Diyos. Ayan. At mga kapatid, ito malupit, no? Para alam nyo, si Abraham, nang tawagin ng Diyos, kasi ang sabi ng Bible, tita, di ba, tita, may nakalagay dyan na, tita, ang ganda ng word eh. Basahin nyo nga po yung, basahin nyo po yung verse 22 ulit. Tingnan nyo po, yung 22. Ang sabi, Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. okay, maganda po bang pakinggan mga kapatid pag sinabi ng Diyos na matuwid tayo? Maganda po bang pakinggan? Di ba tita maganda? Kasi kung bakit? Kasi di ba tita, ang pangarap natin, pag tayo po ay nabuhay sa mundo, kahit marami tayong kamalian na ginagawa at kasalanan, maganda marinig natin mismo sa bibig ng Diyos, sabihin niya sa atin, matuwid ka. Ikaw ang anak kong matuwid. Maganda po bang pakinggan, hindi? Maganda. Kasi mahirap mga kapatid na nabuhay ka sa mundo at ang sinabi ng Diyos sa'yo, hindi kita kilala. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Ang sabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Pasimba-simba ka, hindi naman kita kilala. Patawag-tawag ka ng Lord, hallelujah, hindi naman kita kilala. Di ba? Ang maganda, ang marinig natin sa Diyos, bago tayo umuwi sa langit, mga kapatid, no? Kung sa langit tayo didistino, mapalad tayo, sabihin ng Diyos, sabi na, kilala kita, matuwid ka, mabuti kang tao. Di ba mga kapatid maganda? Di ba? Kaysa tayo po ay walang kasiguruhan sa kung ano bang sasabihin ng Diyos sa akin pag namatay ako, di ba? Di ba maraming tao, ang akala nila basta pag namatay, langit agad. Hindi po, no? Kailangan, ang Diyos mismo magsabi sa atin, tinatawad kita, kilala kita, mahal kita, matuwid ka. Maganda po mong pakinggan. Maganda. No? Kaya mga kapatid, si Abraham, sabi ng Bible, siya yung pattern natin. Alam niyo po bang ibig sabihin ng pattern, mga kapatid? No? Siya po yung example para sa atin kung paano ba lumakad ng may pananampalataya. Amen ba mga kapatid? So, may tanong po ako sa inyo. Ito ano po ba ang pananampalataya para sa inyo? Ano po ba yan? So mga kapatid, di ba? Kung hindi niyo po masagot, walang problema. Ito po may sinasabi ang Bible. Ang pananampalataya po, according sa binabasa natin, ang pananampalataya, ang sabi ng Bible, ito ito'y kaloob ng Diyos sa tao. Amen ba mga kapatid? Pinagkakaloob ng Diyos sa kanino po? Kanino niya ibinibigay sa atin. Ngayon, sa parte natin, ito po yung madalas kong naririnig sa asawa ko na magandang pakinggan pag sinasabi niya. Ang sinasabi ng misis ko, ang tao ay may responsibilidad
Nakikinig ba? Para tumubon sa Diyos, which is right. Tama o mali? Tama. Kasi mga kapatid, hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot. Tama po ba? Kung ang Diyos, tinawag tayo, nasa sa atin kung susunod tayo o hindi. Tama po mga kapatid? O tanong, si Abraham ba nung tawagin ng Diyos? Sumunod o hindi? Okay, isa pa pong tanong ha. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, sumunod o hindi? Sumunod. Isa pa po, last. Nang tawagin si Abraham, sumunod o hindi? Tanong, bakit ko inulit ang 3 beses yung salitang sumunod? Kasi mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, di ba tita? Ang tunay na pananampalataya, ang resulta nun sa buhay natin, sumusunod tayo sa Diyos. Nakikinig? Di ba? Hindi yan bibig lang. Naintindihan niyo po? Di ba? Susunod ka sa Diyos. Amen po ba? So ang tunay na may pananampalataya, sumusunod sa Diyos. Hindi pwede magsabi ang tao na, kilala ko ang Diyos. Lola, kilala ko naman ang Diyos. Huwag mo na akong, yung mga Bible na yan. Kilala ko naman ang Diyos. Ang totoo pong may kilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Di ba? Si Abraham ganon. Hindi niya lang pinakinggan ang Diyos sa narinig niya sa Diyos. Sinunod niya ang Diyos. Amen ba? Kaya siya'y pinagpala. Ngayon mga kapatid, ganito, para malinaw. Ano ba yung sinabi ng Diyos na sinunod ni Abraham? Na ang Diyos natuwa. Alam niyo po kung ano? Di ba sabi ng Bible, 75 na siya. Ito yung sinabi ng Diyos. Tita, basahin natin yung Genesis 12, verse 1. Okay, pakinggan niyo itong mga kapatid, no? Sa unang aklat ng Bible, may makikita kayo dito na isang magandang utos ang Diyos kay Abraham, na ang Diyos natuwa nang gawin ni Abraham yan, no? Sige tita, verse 1, chapter 12 ng Genesis. Pakinggan niyo itong mga kapatid, no? So gusto ko pakinggan niyo to. Okay po. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, mga kamag-anak, at pumunta ka sa kanya sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko na silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Tuloy tita. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Dito tayo, tita. Salamat po. Ano po yung napansin nyo na sinabi ng Diyos kay Abraham na dapat niyang gawin? Ano po yung napansin nyo? Okay, ano po muna yung narinig nyo nung una? Di ba may sabi ang Diyos? Sabi ng Diyos, umalis ka sa iyong sariling tahanan. Napansin nyo mga kapatid, di ba? Ano pong napansin nyo dyan? So ganito yan mga kapatid, no? Una po, si Abraham, itinuro ng Diyos sa kanya kung paano maging banal. Nakikinig po? So ang salita kasing banal, kasi tita, ginagamit yung salitang banal. Ito yung nakakainis eh. Mga kapatid, no? Yung salitang banal, ginagamit na salita kapag ang tao ay parang nakagawa ng kabutihan sa tinatawag nating simbahan o sa kapwa. Di ba ganyan yung salitang banal? Well, walang problema doon kasi mahalaga naman talaga yon. At hindi natin dapat ibaliwala ang paggawa ng mabuti sa simbahan at sa kapwa. Kailangan talagang gawin yan. Pero, tanong, ano bang sabi ng Bible pag sinabing banal ang tao? Alam niyo kung ano mga kapatid? Kung ano ibig sabihin ng banal? Ganito yan. Pag sinabing banal, ganito, inihihiwalay ka ng Diyos sa pangkaraniwan. Nakikinig po? Ulitin ko ha, pakinggan nyo. Ang salitang banal, kinukuha ka ng Diyos sa pangkaraniwan. Inaalis ka para ikaw ay gamitin ng Diyos sa kanyang layunin. Nakikinig pa? So, ang kabanalan, inaalis ka sa pangkaraniwan. Ulitin natin, ano ang kabanalan? Inaalis ka saan? Inaalis ka sa pangkaraniwan. Ibig sabihin ganito, kakaiba yung kabanalan ng salita. Kasi ibig sabihin, gagamitin ka kasi ng Diyos sa isang partikular na gawain, sa isang mahalagang layunin niya. Ganun ang kabanalan, inaalis ka sa pangkaraniwan. Kaya mga kapatid, ganito, sabi ng Bible sa atin, kung gusto nating sumunod sa Diyos, di ba sabi ng Bible, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Kasi kapag sumunod ka sa Diyos, maiiba ka. Hindi ka pangkaraniwan eh. Naintindihan niyo mga kapatid, hindi pangkaraniwan ang sumunod sa Diyos. Kasi yung mga bagay na sanay tayo, hindi na mangyayari. Nakikinig? Sige mga kapatid, hindi na mangyayari.
Yung mga bagay na nakasanayan mo, pag sumunod ka sa Diyos, babaliin ng Diyos yan. Hindi pwedeng ang pagsunod sa Diyos, ang akala nyo, parang normal lang. Hindi po. Tulad kay Abraham, may tanong ako, sa palagay nyo ba, hindi masakit kay Abraham nang sabihin ng Diyos? Umalis ka sa bahay ng tatay at nanay mo, umalis ka sa mga kamag-anak mo. Noong araw, ang security ng mga tao kapag nasa kamag-anak, nakikinig, ang kanilang seguridad, noong araw mga kapatid, ewan ko sa bansang to, hindi ko alam sa mga Pinoy, pero noong araw, ang tao ay may seguridad kapag kapiling mo yung mga kamag-anak mo. Pero ang Diyos, ano ginawa ng Diyos kay Abraham? Anong utos? Umalis ka sa tahanan mo. So mawawala ang kanyang seguridad ngayon kasi pinapaalis siya ng Diyos sa kanyang sariling bahay. Sa palagay nyo, mahirap yun o madali? Sige nga mga kapatid. Pero sumunod ba si Abraham? O bakit po sa palagay nyo? Kahit mahirap gawin. Kasi yun ang utos ng Diyos sa kanya. Di ba mga kapatid? Kung si Abraham po hindi sumunod, hindi tayo ibibless. Tama ba? Kasi mga kapatid, sabi ng Bible, ibibless tayo kapag susunod si Abraham. Nakita nyo po? Ang pagitan natin kay Abraham, alam nyo kung ilan mga kapatid? Yung pagitan natin kay Abraham, alam nyo kung ilan? 4,000 taon. 4,000 years ang pagitan natin kay Abraham. Ganun kalayo mga kapatid, no? Yung blessing ni Abraham na tinanggap, tatamuhin natin. Kasi may doon sa unahan ng ating kasaysayan, may taong sumunod doon sa unahan. Nakita nyo po? Kung hindi siya sumunod, damay din tayo dito. Walang blessing kasi kung wala si Abraham, walang Jesus. Nakikinig mga kapatid, di ba? Kung walang Abraham, walang Jesus. Alam niyo ba yun? Bakit sa palagay niyo mga kapatid? Kung wala si Abraham, walang Jesus. Alam niyo kung bakit? Di ba si Jesus bilang tao, kaapu-apuhan siya ni Abraham. Apo siya ni Abraham. Maganda ba mga kapatid yung kwento ni Abraham? At eto maganda, si Abraham, yung asawa niya baog. So, ang malupit dito, paano silang magkakaanak? Paano dadami ang lahi nila kung yung asawa niya baog? Naintindihan niyo po? So, yung problema ni Abraham, sa totoo lang, patong-patong nang tawagin siya ng Diyos. Baog yung asawa niya, pinaalis pa siya ng Diyos sa kanyang pamilya para pumunta sa isang lugar na hindi naman niya alam kung saan pupunta. Pero mga kapatid, hindi tiningnan ni Abraham na problema yon. Nakikinig po? Hindi problema ang sumunod sa Diyos. Ang problema, tayo, yung pagiging natin masuwayin, yung parang iniisip natin na kapag sinunod natin ang Diyos, mapapariwara tayo. Ang hindi natin alam, yun ang daan, nakikinig, para i-bless tayo. Ang sumunod sa Diyos, kahit risky. Naintindihan niyo po, kahit may panganib. Mga kapatid, tandaan niyo po sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung wala ang mga magulang natin sa pananampalataya tulad ni Abraham, walang Bible. Hindi natin kilala ang tunay na Diyos. Dahil mga kapatid, may isang taong sumunod. Hello, nakikinig po? May isang taong sumunod. Ibe-bless ang mga tao sa mundo dahil sa taong ito na si Abraham. Ang sabi ng Bible, kung sumunod ang isang tao para i-bless ang mga bansa, ang gusto ng Diyos, ang mga anak niya rin sa panahon natin, tumulad kanino? Kanino? Kay Abraham. Kasi mga kapatid, pag sumunod si Tita Loleng, pag sumunod si Tita Virgie, ibig sabihin nun, hindi lang sa kanyang kaligtasan ang issue. Nakikinig po? Pwedeng ang Diyos mahabag sa kanyang mga anak, mahabag sa kanyang asawa, mahabag sa kanyang mga mahal sa buhay, na sila din ay i-bless, hindi lang siya. Kasi mga kapatid, ang Diyos may malasakit, hindi lang sa atin, kundi kanino? Sa mga tao. Ang gusto ng Diyos, may isang handang sumunod. Yun ang faith, mga kapatid. Di ba? So, kung titingnan niyo po, si Abraham, pinakita niya sa atin, papaano i-bless ng Diyos ang isang taong sumusunod. Kahit mabigat sa kalooban niya, kailangan niyang gawin, kasi mga kapatid, sa totoo lang, si Abraham, yung kanyang bigat nawala. Alam niyo kung bakit mga kapatid, bakit nawala? Di ba kasi ang sabi ng Diyos, malinaw kasi ang sabi ng Diyos, I will, yun yung pangako, di ba? Pagpapalain kita. Ibig sabihin, gagawin kitang blessing. So mga kapatid, may tanong ako, sinong gusto na maging daluyan ng blessing? Sino po ba? Amen. Di ba? Kasi mga kapatid, ang totoong anak ng Diyos, daluyan ka ng blessing.
Ang blessing, pumupunta sa'yo para ilabas mo din. Ganun mga kapatid, no? Pag ikaw ay mabuting katiwala, nakikita ng Diyos pag ikaw mabuti kang katiwala, masunuri ka sa Kanya, ang blessing tuloy-tuloy mga kapatid, no? Pero kapag pinagdadamutan mo ang Diyos, ayaw mong sumunod sa Diyos, na sa tingin mo, inaalis ng Diyos ang tinatawag na mga yung sinasabing kailangan mo, mga kapatid, alam niyo, totoo nun? Hindi faith yun. Ang tawag doon ay selfishness. Pero si Abraham hindi. Amen ba? Si Abraham, nakita niya na dahil ang Diyos ang tumawag sa kanya, kahit hindi siya komportable, pero sumasampalataya siya. Kasi mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang pananampalataya ay komportable. Nakikinig po? Ang pananampalataya po, ang totoo, hindi komportable yan. Kasi po ang pananampalataya, challenge, hamon sa taong mahina. Mahina tayo Wala namang malakas sa atin. Tayo ay makasalanan. So, mahirap para sa atin ang manampalataya sa sinasabi ng Diyos, pero kung atin lamang tatanggapin yung challenge ng Diyos, makikita po natin yung resulta. Amen ba ron? Maganda po bang resulta o hindi? Maganda. Maganda. Tita, marami bang pinagpala nang sumunod si Abraham? Marami. Marami. Marami ba ang na-blessed nang si Abraham ay sumunod? Marami bang naapektuhan sa blessing nila? Marami. Ibig sabihin mga kapatid, ganun po tayo. Amen po ba? Ganun din po sa atin. Kaya mga kapatid, nawa po, ang pananampalataya, makita natin kung paano tayo makasusunod sa Diyos. Yun po ang faith. Ang faith kasi mga kapatid, hindi yan yung pag sinabi sa'yo na, Tita, naniniwala ka ba sa Diyos? Tita, naglilingkod ka ba sa Diyos? Oo, naglilingkod ako, nagsuserve ako. Ang tanong, sinusunod mo ba ang Diyos? Di ba mga kapatid, no? Sinusunod mo ba siya? Kasi iba kasi yung, alam mong may Diyos, ginagawa mo yung sa tingin mo na okay sa Diyos, iba naman yung sinusunod ba natin siya? Kasi doon nagkakatalog kung totoo tayong may faith. Si Abraham, nang sumunod sa Diyos, lahat ng imposible tita nangyari. For example, yung asawa niya Baog. Di ba tita ang sabi, hintahin mo yung baby, magkakaanak kayo. Tita, inaabutan si Abraham ng 100, wala pa rin O ilang taon na yung dumaan? From 75 years old, papuntang 100, ilang taon po yun? Do the math. 25 years tita. Hinintay nila yun, walang anak. Ngayon ang tanong, nasaan na yung Diyos na nangako? Nakalimutan ba ang Diyos? Alam niyo ba mga kapatid, yung pangako ng Diyos, di ba? Natupad. Sabi lang ng Diyos, hintahin mo. Nangyari ho ba nagkaanak sila? Nangyari. No, pag-apak ni Abraham ng 75 tita, nabuntis yung asawa niya. Kung kailan tita, yung bahay bata, patay na. Kung kailan mga kapatid, hindi na productive ang bahay bata. Tanong, paano nagawa ng Diyos yun? Siyempre, Diyos yan. Di ba tita? Milagro yun. Tama, makapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi normal yung kapanganakan ng anak ni Abraham. Di ba tita? Kasi ang ginawa ng Diyos, binigyan ng Diyos ng bagong, sabihin na natin na yung bahay bata, parang inano tita, ibinalik sa pagkabata. Di ba tita? Na dapat patay na yun matanda na. Tita, mayroon bang bahay bata na pwede pa ng ang tanda na? Di ba? So, ang tingin ko na ginawa ng Diyos, na pinabata niya yung bahay bata, ibinalik niya sa pagkabata. O may tanong ako, tayo ba pag nasa Diyos, kahit ba tayo ay mamatay na, wala na, o kaya ay nabulok na yung katawan natin sa lupa, may tanong po ako, kaya ba ng Diyos na ibalik tayo uli sa dati? Kita? Kaya. Kaya po ba? Kasi siya makapangyarihan. Natural. Di ba? Makapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, doon si Abraham umasa na alam niya ang Diyos makapangyarihan. Hindi ang Diyos na pag nagsabi, hindi niya gagawin. So, ibig sabihin tita, kinapitan niya ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya, anuman yung nangyari, hindi po siya bumitaw sa Diyos. Tama po ba? Kaya ang sabi ng Bible, ang nakalagay, di ba ang ganda? Sabi, hindi humina yung, di ba? Oo, hindi humina ang kanyang pananampalataya. Yung sinabi ng Diyos, pinanghawakan niya. Na kahit parang tingin niya, matagal na yung sinabi ng Diyos 25 years na, nasa na ba yung Diyos? Hindi siya nagtanong, basta sinabi niya lang, kapit ako Lord, dahil alam ko yung sinabi niyo, gagawin niyo. Tanong, tinupad ba ng Diyos?
Tinupad. So, sinong maaasahan natin? Tao o Diyos? Ang Diyos. Ang Diyos, tita. O, ang pangako ng tao na babali. Tama ba, tita? Ang pangako natin na babali. Hindi nangyayari. Ang Diyos po, ibahin niyo siya. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ganun yun mga kapatid. Kaya po ganito, sa ating buhay po, mahalaga yung pagsunod. Amen ba? Ang Diyos po mga kapatid, kapag sinabi niya na gawin mo to, gawin natin yan. Kasi po, doon masasabing may faith tayo. Di ba, mga kapatid? So, basahin ko po sa inyo yung John 7, verse 38, bago tayo magtapos, no? John 7:38. Ano po nakalagay dito? So, tingnan natin ito mga kapatid. Basahin natin ito. Juan 7:38. Yan, sa ating pong pagtatapos ngayon. Sabi rito, itong nakalagay. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya, aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Mayroon po kayong napansin sa sinabi ni Jesus? Sabi rito mga kapatid ang nakalagay rito, ang sa akin ay nananalig, ay mula sa kanyang loob, aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. So, alam niyo po, ang ganda ng talatang to, kasi alam niyo po nung binabasa ko tong verse na to, nagtataka ako bakit ang Espiritu ng Diyos, para bang, dito sa talatang binasa natin, para bang manggagaling ang Espiritu ng Diyos sa tao? Hindi ba't ang Espiritu ng Diyos nanggagaling sa Diyos? Di ba mga kapatid, may ano po ba kayo may napansin dito sa talata? Na ang sabi ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos dadaloy sa inyo na sumasampalataya sa akin. Ilalabas nyo. Sa palagay niyo mga kapatid, ano kaya ibig sabihin ni Jesus doon? Sa sinabi niya na mula doon sa loob ng mga sumasampalataya sa Kanya, lalabas ang blessing. Alam niyo po, yung nag-ilaw sa aking ulo kung ano, ayon sa talata. Di ba tita, sabi nga, magiging daluyan ng pagpapala ang mga anak ng Diyos. Di ba tita? Magiging daluyan tayo ng blessing. At ito mga kapatid yung ito yung dapat yung malaman dito. Ibig sabihin, kung ikaw ay kasangkapan ng Diyos, tita, no? Tayong lahat, kasangkapan tayo ng Diyos, ibig sabihin, gagamitin ng Diyos yung mga bagay na ibinigay niya sa atin para ipaglingkod natin. Amen po ba? Ipaglingkod. Ibig sabihin po, lahat ng bagay na nasa atin, ipaglingkod mo. Hindi ka pwede mga kapatid magtira sa sarili mo nun. Kasi, ang isang taong may Diyos, kinikilala mo na ang Diyos ang may authority at siya ang source. Siya po ang tinatawag na the owner of all things. So, ibig sabihin, tita, malinaw to kapag naglingkod ka sa Diyos, ipaglilingkod mo lahat, wala kang ititira. Ganun yung mga kapatid, no? Kasi parang wala yung pinagkaiba sa ganito. Parang ganito lang yan. Di ba sa mag-aasawa, tita? Di ba sa pag-aasawa ganito? Pag humarap ka sa altar, ano yung tinatanong ng pare o pastor sa inyo? Ako nagkakasal, marami na akong pinasal Ano yung tinatanong namin? Pag nagkakasal kami. Di ba? Magsama kayo saan? Tita? Oo. So dapat, marinig ko yung oo. Pag tinanong ko si Tita Loling, tinatanggap mo ba si Mr. ganito? Sa hirap at ginhawa. Di ba mga kapatid? So, ang tanong tita, ano yung gusto mong marinig? Di ba? Yes. Opo. Opo. Di ba? Oo po kayo. Ibig sabihin, oo po. So, ang ibig lang sabihin tita, mag-asawa kayo kahit na anong mangyari. Tama po ba? Kahit mabaldado siya, kahit maging inutil siya, kailangan hindi mo siya iiwan. Kasi asawa mo siya, di ba? Anong tawag doon mga kapatid? Ibig sabihin, tita, mayroon kayong tipanan. Ang pag-aasawa tipanan. Di ba na ano man yung mangyari, tita, maubos man yung kayamanan mo, ipaglingkod mo sa asawa mo kasi asawa mo yun. Tama po ba? Magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Mga kapatid, yung pag-aasawa na simbolo na kayo ay magmamahalan hanggang katapusan, ganun din po sa Diyos. Magsasama kayo ng Diyos, tita, ano man ang mangyari. Kung ano yung gusto ng Diyos, gagawin mo. Opo, kasi mahal mo ang Diyos Kung ano naman yung gusto nyo, ang Diyos pakikinggan ka. Kasi mahal ka niya. Ganun mga kapatid ang pananampalataya.
ang sinabi ng Bible sa atin, parang ang Diyos asawa mo, na magsasama kayo ng Diyos. Naiintindihan niyo mga kapatid, na anuman ang nasa iyo, sa Diyos yan. At anuman ang sa Diyos, sa iyo. Maganda po ba? Di ba mga kapatid, kung ano yung nasa iyo, sa Diyos yan. At kung ano yung nasa Diyos, sa iyo. Eh tita, sino ba may-ari ng buong mundo? Sino bang may-ari ng lahat ng bagay? Di ang Diyos. Ibig sabihin kung asawa mo ang Diyos, lahat ng bagay, kanino? Sa Diyos, sa Diyos. At lahat ng bagay, kanino? Kung mahal ka ng Diyos, kanino niya ibibigay? Sa'yo rin. Kasi asawa mo siya. Naiintindihan niyo po? Yun mga kapatid yung sinasabi natin na ang taong may Diyos, hindi mo pwedeng hindi ipaglingkod sa Diyos ang buhay mo. Kasi asawa mo ang Diyos eh. Ganun ang faith. Si Abraham, ang example na sumunod siya sa Diyos kasi sa tingin niya ang Diyos, hindi niya lang kaibigan. Kundi ang sabi ng Bible, tita, anak siya ng Diyos, yet at the same time, sabi ng Bible, tita, ang mga anak ng Diyos ay asawa din ng Diyos. Kaya ang lahat ng nasa Diyos, hindi niya pwedeng hindi ibigay sa atin. At tayo naman, suklian naman natin ang ating mahal ng pagmamahal. Eh, may mga kapatid na lahat ng bagay, ipaglingkod natin sa Diyos kasi ang Diyos, mahal tayo eh. Sa totoo nga lang, wala naman talagang sa atin. Tama po ba? Lahat sa Diyos. Pinahiram niya lang sa atin. Ang totoo sa Diyos lahat. Kaya mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ako, magsasama kami ng asawa ko sa ginawa, sa hirap, bahala na siya. Ganon din ba sa Diyos? Hindi mga kapatid. Ang pagsunod pa natin sa Diyos, dahil susunod tayo kasi maginhawa sa Diyos, kasi maraming blessing. Pero pag dumating na yung pagsubok, pag dumating na yung utos niya na mahirap, gagawin ba natin? Sasabihin natin, ay, ayoko na sa Diyos kasi mahirap. Parang pag-aasawa lang yung tita eh. Sumumpa ka, tapos sasabihin mo ngayon, Lord, sa hirap, ayoko. Sa ginawa, yes. Pwede yun. Mga kapatid, kapalagay niyo, tama, commitment. Sa palagay niyo, pananampalataya ba yun? Hindi, tita. Ang pananampalataya, yung buong buhay mo, ipaglingkod mo sa Diyos. Kasi mga kapatid, doon ang susi ng blessing. Doon ka nang i-bless. Kapag buong buhay mo, ipaglingkod mo sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid ganito, walang blessing, walang pagpapala, kung ang Diyos, tinatrato natin ang Diyos na ibibigay ko lang Diyos sa iyo yung 50% lang ng aking commitment. Yung 50 sa akin. Pananampalataya po ba yung tita o hindi? Hindi. Lord, ibibigay ko yung 60 akin yung 40, hindi pa din. Eto, 99% sa inyo na Lord. Yung 1 sa akin. Ano pa rin ba yun? Paid pa rin ba yun? Hindi pa rin. So mga kapatid, sold out ka sa Diyos. Kailangan po, sold out ka. Lahat ay sa Diyos. Kasi ikaw po ay tinawag niya na maging anak at maging asawa, maging partner. Kaya mga kapatid, si Abraham, yun ang kanyang ginawa. Kaya siya, tita, ay blessed. Alam niyo, sabi ng Bible, tita, si Abraham ay tunay na pinagpala. Sabi ng Bible, no? Lahat ng blessing natanggap niya sa Diyos. Kasi po, mahal niya ang Diyos. Yung Diyos tumawag sa kanya. At lahat ng nasa kanya, ipinaglingkod niya sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng nasa atin, ipaglingkod niyo sa Diyos. Mga kapatid wag lang sa inyo. May bahagi ang Diyos kasi Diyos yun eh. Nakikinig po? May bahagi ang Diyos, tita. May bahagi ang Diyos sa damit niyo. May bahagi ang Diyos sa buhay niyo. Tama ba, tita? May bahagi ang Diyos sa relo mo. May bahagi ang Diyos sa salamin mo, sa pera mo. May bahagi ang Diyos sa bahay mo. At lahat ay galing kanino? Galing sa Diyos. So mga kapatid, yan ang faith. Ang taong may pananampalataya, alam mo na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At hindi tayo dapat magsabi sa Diyos na, Lord, basta magtira ka sa akin, walang sa'yo, lahat sa Kanya. Kasi pag tayo po ay susunod sa Diyos, sabi ng Bible sa atin, yun yung sinasabing totoo talaga tayong nagnanasang sumunod sa Kanya. At yan mga kapatid, ang susi para i-bless tayo. Bigyan ko kayo ng example bago tayo mag-pray Alam niyo po, ganito, bago tayo manalangin, mayroong
isang lalaki na pinakamayaman sa Amerika na ang pangalan niya ay John Rockefeller. Tita, ang unang bilyonaryong Amerikano. Alam niyo po, si John Rockefeller ay isang Baptist. Okay, alam niyo po ba yung church ng Baptist? Okay. Sa araw, tita, hindi pa malago yung kanyang negosyo. Para alam niyo. Yung pastor niya, nakiusap sa kanya, sabi, Brother John, pwede bang magturo ka sandali ng, ikaw yung magturo ng mga bata? Kasi absent yung Sunday school teacher natin, ikaw muna. So sabi ni Rockefeller, opo, pastor, walang problema. Di nagturo siya ng mga bata. Nung panahon na yon, nakakahukay na sila ng mga gas, tita. Kasi noong araw, tita, ang isa sa mga negosyo na magpapayaman sa tao, pag nakahukay ka ng langis. Si Rockefeller, tita, nakahukay ng langis. Ang ginawa niya, tinambak niya roon sa tabi ng ilog. Nung araw kasi, yung bahay nila sa tabi ng ilog. Ang nangyari, tita, eto, ang nangyari ganito, ay yung kanilang mga negosyo pala, may lugar na kung saan iniimbak nila, nagkataong tabi ng ilog. Nung panahon na yon, makinig kayo mga kapatid, tita, may dumating na bagyo, malakas na bagyo. Ibig sabihin, tita, kung may mga inipon ka na pang negosyo sa isang lugar na dadaanan ng malakas na bagyo, isipin, tita, tama, mawawasak, aanurin, mawawasak ang negosyo. Dumating yung bagyo, tita, maraming na-wash out. Pumunta ngayon yung bantay ni Rockefeller sa kanya. Sabi, sir, nagtuturo siya ng Bible. Sabi sa kanya, sir, yung negosyo, mawawala. May unos na dumarating. At tingin ko, maaanod yung mga langis mo. Wala ka ng pera. Sabi ni Rockefeller, pakinggan nyo. Sabi ni Rockefeller, hayaan nyo lang. Hindi ko pwedeng ihinto to. Hindi ko pwedeng ihinto to kasi, sabi ng Panginoon sa akin. Sabi din ni Pastor, kailangan ko magturo. Hayaan mo na lang. Alam niyo nangyari mga kapatid, eto na. Di dumating yung bagyo. Inaanod lahat. Lahat ng negosyo ng mga tao doon. Alam niyo, tita, pagkatapos ng unos, pagbalik ni Rockefeller, kasi ang kanyang inaasahan, wala na siyang negosyo. Yung kanyang mga langis, wala na, sira na. Oo, wala na yung pondo. Alam niyo, tita, lahat ng negosyo doon, nasira sa lugar na yon, sa Amerika, puwera lang yung kanya. Nandoon pa rin, tita. Hindi tinangay ng unos yung kanyang langis. Ano ang aral na nakita niyo ron? Sige mga kapatid, ano? Dapat malaki ang ating pang... Di ba, tita? Hindi mo ipagpapalit Kahit alin man. sa Diyos. Ano bagay. Kahit anumang bagay ang nasa iyo, kapag may sinabi ang Diyos. Kasi ganito, ang Diyos ang bahala. Tangayin man ang iyong kabuhayan o hindi, ang mahalaga sa atin, sundin ang gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, si Rockefeller, bilinest, pinagpala, magaling sa negosyo. Hindi tinangayo ng unos yung kanyang negosyo. Yung tita ay milagro. Tama ba? Kasi mas inuna niya ano? Anong inuna niya? Inuna niya ang Panginoon. Inuna niya ang kanyang commitment sa Panginoon. Ganon din mga kapatid sa buhay natin. Totoo lang po. No? Ang mahalaga, sundin natin ang Diyos. Tulad nga yung tita, meron tayong gawain. Tama po ba? Ang gusto natin mapakinggan ang Diyos, ang kanyang salita. Uunahin ko to. Bakit mga kapatid? Kahit maulan, kahit busy tayo. Why mga kapatid sa palagay nyo? Nandito ang pagpapala. Ito yung blessing. So kung tatanggihan natin ang salita ng Diyos, I'm sorry, walang blessing. Walang pagpapala. Walang mabibless. Kasi po, ang Diyos po, gusto niya, pahalagahan natin na may pananampalataya ang kanyang iniuutos sa atin. Mga kapatid, manalangin tayo, itaas natin ang Panginoon sa buhay po natin. Lagi tayong sumunod sa Kanya, sapagkat ito ang epekto ng pananampalataya. Ama, nawa po, sumunod kami sa inyo. Matuto kaming sumunod. Gawin namin ang aming commitment sa inyo. Huwag namin kayong baliwalain. Kahit po sa buhay namin. Ano man ang nasa amin, may bahagi kayo. At sa inyo, dahil kayo po ang resources ng lahat, kayo po ang nag-bless sa amin. Kaya turuan nyo kami, Panginoong Hesukristo, Panginoon, aming dakilang Ama, na ipaglingkod sa inyo ang buhay namin.
Ipaglingkod sa inyo ang aming bahay. Ipaglingkod sa inyo ang aming bulsa. Ipaglingkod sa inyo ang aming sasakyan. Dahil sa totoo lang, wala kaming pag-aari sa mundong to. Lahat ay sa inyo. Si Abraham, nakita namin, Ama, na sinunod niya kayo. Kahit mahirap para sa kanya. Dahil alam ni Abraham na kayo po ang totoong nagpala sa kanya. At kayo po ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Salamat kay Abraham, Ama, na sumunod siya at siya'y tinawag niyong matuwid. Dahil siya po ay sumampalataya sa inyong salita. Hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa inyo. Hindi siya nagdalawang isip na kayo po ay isnabin. Napakatindi ng pinanghahawakan ni Abraham. Nawa, dakilang Diyos, ganun din kami sa buhay na ito. Huwag kaming tumulad sa iba na binabaliwala ang inyong utos, ang inyong kalooban. Marami po nagbabaliwala sa inyo, Ama. Nakikita niyo po, alam niyo po. Kaya nawa, hindi kami maging ganon. Dahil ang totoong pananampalataya po ay gumagawa sa buhay namin ng commitment. Nagtatalaga kami, sumusumpa kami na kayo'y mamahalin, O Diyos, ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Pag-ibig sa inyo, pagsunod sa inyo. Dakilang Ama, ngayong araw, ngayong hapon, samahan niyo ang mga kapatid, huwag kaming manghina, bagkus, lalo pa kaming lumakas. Sapagkat mahalaga po ang pananampalataya ni Abraham na maging amin din. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon ng mga biyaya, mga pinatangkilik natin, tayo po ay manalangin, umawit po ng awit po ng nagsasabi po na seek the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ito ngayon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay, tinatalaga namin, Ama, ang bahay-sambahang ito, ang mga kapatid namin, na tumulad kami kay Abraham at maging gaya kami ni Abraham, na sumampalataya sa inyo, sumunod sa inyo, at ibinilang yung matuwid. Hindi ko po alam, Ama, kung sinong mga tao ang ibibilang yung matuwid sa panahong ito, sa pagbabalik niyo po sa mundong ito, sa pamamagitan ng inyong anak. Nalalapit na po ang pagbabalik ng inyong anak sa mundo. At kanyang kukupkupin, kanyang isasama sa inyong kaharian ang mga tulad ni Abraham. Ama, nawa po, maging isa kami sa mga Abraham sa mga huling araw. Maging isa kami sa mga Abraham na sinunod ang inyong tinig. Hindi sila nahiya, hindi sila natakot, hindi sila nagdalawang isip. Sinunod nila ang inyong salita at ibinibilang silang matuwid dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayong gabi po, pagpalain nyo ang bawat kapatid namin na sumunod kami po. Dahil mahalaga, sa huling panahon ito, ang biyaya nyo na inilaan sa inyong mga anak. Sa Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos upang ang kanyang salita ay dumating sa mundong ito at upang mangyari ang kanyang sinabi, mahalin natin ang Diyos, ang kanyang anak,
na nagtubos sa atin. Itaas natin ang kanyang pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Panginoong Hesus, at ng Espiritong makalangit. Amen. Amen. At Amen. 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 Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Praise God. God bless mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat.